Hey guys, laki po ng in-upgrade ng Poco C85 ngayon compare sa may Poco C75 last year. Dito pa lang po sa may charger niya. Dating 18 watts lang po si C75. Ngayon po naka 33 watts na dito sa may bagong version. Sa display dati po siyang merong 6.88 inches sa may Poco C75. Ngayon po naka 6.9 inches na. Naka IPS LCD display pa rin siya with 120 Hz refresh rate. Lumaki lang po ng konti dito sa may bagong version. Kaso bakit yata ayaw pang bitawan ni Poco itong teardrop notch niya? Habang maraming smartphone po sa mga entry level, puro mga naka-punch hole na. Ang panglaban lang po ni Poco dito guys is yung malaking display niya. Dahil yung ibang mga smartphone nga po na mayroong mga punch hole na selfie camera, madalas po nasa 6.5 inches lang sila or 6.78 inches. Pero syempre kung ako po tatanungin, mas gusto ko na po yung punch hole na display. Dahil nga po masyado ng luma itong teardrop notch. To be honest guys, kung ano po yung ginanda ng mga smartphone ni Poco sa mga mid-range po nila at sa mga budget phone, dito po sa mga 10K na mga smartphone pataas. Ganoon naman po yung pinangit ng mga smartphone po nila dito po sa mga entry level. Kasama nga po dito guys, ang Poco C85 ngayon. Ang best option po natin dito is maghintay na lang po ng next year pagka po palabas na yung Poco C95 para po mura na yung presyo ng Poco C85. Pero syempre guys, wala naman tayong time para maghintay. Meron po ako sa inyo na i-recommend na ilang mga smartphone na sa tingin ko mas maganda yung specs compare po sa may Poco C85 ngayon. Yung overall na specs po niya mas maganda compare dyan. Tulad sa Poco C75, dati nasa 6K po yung kanyang presyo pero nagsisil na nga lang po siya ng around 3,000. Battery lang po yung malaki sa may bagong version na yan. Pero mayroon din po mga smartphone na mayroong malaking battery din sa may less than 5K po na presyo. Tulad po nila Infinix Smart 10 Plus, Tecno Spark 40C, saka po ng Nubia B70 Max. Okay naman po ang Poco C85 kung sa may less than 4K nyo lang po siya makukuha. Dahil nga po tulad po ng sabi ko kanina, display pa lang guys, marami na po tayong mapipiling mas magandang smartphone sa kanya. Na meron din pong malaking battery. Tapos ang isa sa pong pangit sa may Poco C85, sablay po yung kanyang camera. Single 50 megapixel lang siya, saka isang 8 megapixel na front selfie camera. Diyan po sa ilang sample shots natin, hindi ko po siya marirecommend kung budget po ang hinahanap natin na at least meron pong decent na camera. Dahil medyo blurred nga po siya at di po siya color accurate. Dito po sa may design niya, napaka-cheap niya, itsurang mumurahin siya compare sa ibang smartphone sa mga ganitong presyo. Tulad po nila Infinix Hot 60i, Galaxy E07 na meron pong mas malakas sa processor sa kanya pero mas maganda pa po yung design. Si Infinix Hot 60i, same processor lang po sila ng Poco C85. Pero naka 4256 na po si Infinix. Tapos naka punch hole pa siya. Habang naka 6128 lang po si Poco. Tapos mas mabilis pa yung charger ni Infinix compare po kay Poco. Sa totoo lang guys, medyo nahihirapan po akong review mga ganitong klase ng mga smartphone. Yung bang almost identical po siya ng ibang mga smartphone sa ibang mga smartphone brands. Pero guys, pagkaputingin natin yung overall specs po ng Poco C85, doon po natin makikita na mayroong mas magandang smartphone po compared dito kay Poco. Dahil kung magandang processor naman po ang hanap natin sa may around 4K to 5K po na presyo, nandiyan po ang Galaxy E07. Dahil naka G99 po siya na processor. Compare po kay Poco na Helio G81 lang. Kaya kung gaming po ang usapan, okay naman po siya. Kaso marami po talagang smartphone na mas maganda sa kanya. Lalo nga po kung gusto nyo lang po ng backup phone na meron pong malaking battery. Pero mas malaki naman po yung battery ni Poco compare nga po kay Samsung. Pero pipili po kayo guys kung mabilis gamitin or mabagal gamitin. Yung malaki nga yung battery niya pero mabagal naman gamitin. Compare po sa may 5,000 mAh siya battery pero mabilis naman gamitin. Dahil kung usapang battery po guys, nandiyan din po ang Tecno Spark 40C na meron 6,000 mAh siya battery. Naka-punch hole po yung kanyang camera. Tapos mas mura pa po yung kanyang presyo compare po sa may Poco C85 ngayon. Ganon din po sa may Nubia B70 Max. 6,000 mAh din po yung kanyang battery. Naka-Unisoc po siya na processor. Naka-teardrop notch din po siya guys. Pero mas mura naman yung kanyang presyo compare nga po kay Poco. Di nagsisil nga po siya ng kulang 4,000 din sa may 6128 na version. Linawin ko lang po itong Antutu score ng dalawang smartphone na to. Ito pong kay Tecno saka po kay Poco. Same processor lang po sila guys pero malaki po yung pinagkaiba nila sa Antutu score. Dahil lang po yan sa may version po na ginamit natin ng Antutu. Yung bagong version po ng mga Antutu ngayon ay napakalaki po magbigay ng mga Antutu score. Compare po sa mga lumang Antutu na sakto lang po yung kanilang mga Antutu score. Ang totoong score po dyan guys, itong around 200k. Ito pong around 300k. Wala po yung pinagkaiba
compare po sa may 200k na Antutu score. Saka nga nakakapagtaka po sa mga smartphone po ni Poco, still hindi pa rin talaga tayo mabigyan ng dual speaker compare po sa ibang mga smartphone brands na meron lang po mga dual speaker, especially kila Infinix, saka po kila Tecno. Yes guys, upgraded nga yung specs ng Poco C85 ngayon, saka malaki yung kanyang battery, mabilis po yung kanyang charger, malaki yung kanyang display, compare nga po sa may last year model. Kaso guys, parang feeling ko parang kulang pa rin po para mai-recommend ko po sa inyo yung ganitong klase ng smartphone. Yung malaki naman yung kanyang battery, mabilis naman yung kanyang charger, at malaki naman yung kanyang display. Ang problema lang po guys, talagang meron po mga smartphone na mas maganda sa kanya. At meron din po ito mga specs, talagang masasabi ko na hindi po ganun kagandahan. Mas pipiliin ko na po ang Samsung Galaxy A07 dyan, na meron po mas malakas sa processor, at mas magandang UI. Naka 5,000 mAh na yung kanyang battery. Pero guys, mas pipiliin ko na po ito. Basta mas mabilis siyang gamitin. At mas maganda po yung kanyang UI. O kaya guys, Infinix Smart 10 Plus. Meron din po siyang 6,000 mAh na battery. Mas maganda po yung kanyang camera. Naka-punch hole din po yung kanyang display. At kahit papano po guys medyo mas mabilis mong gamitin itong si Infinix Smart 10 Plus. Compare po sa may Poco C85 na yan. Kaso kung Poco po talaga yung gusto nyo, kayo po bahala guys. I think sulit po yung smartphone na to. Pagka po nagsisale siya ng kulang 4,000 lang. Pero kung ako nga po yung tatanungin, mas marami po talagang smartphone na mas maganda sa kanya. Yung overall specs po, mas makapakinabangan natin. Compare po sa i-offer po ni Poco C85 ngayon. At nakita niyo naman sa may title guys, ipapag-giveaway ko po yung smartphone na to. Ang kailangan niyo lang pong gawin, i-like po yung video natin at mag-comment po kayo dyan kung bakit po yung kayo yung dapat manalo. Palitan lang po guys yung video natin. Meron din po tayong link guys ng Poco C85 kung gusto niyo pong bumili ng smartphone na to at para po makakuha pa tayo ng mas malaking discount sa kanya. Thanks for watching.